Nasa linya na natin si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Congressman, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Ay, magandang umaga po, Sir Joel. Ma'am Weng, good morning. Thank you for Opo. inviting me in your program. Good morning, sir. Kong Erwin, meron pong hugot si Vice President Sara Duterte. Kahapon nabanggit po niya, may nagpaplano raw po. Meron daw planong impeachment sa kanya. Lahat naman ng impeachment, Weng, emanates from the House of Representatives, At itong di ba? exact words niya, ha, pag aminin man daw po o hindi, talaga ba daw po may nagpaplano? Openly pinag-uusapan daw po sa House of Representatives, Congressman. Meron bang ganyang klase ng pag-uusap talaga? At may plano ba kayong magkaroon ng impeachment dyan laban po sa ating Vice President? Sir Joel, Ma'am Weng, sa totoo niyan, personally, wala akong alam. Tapos nung after na press conference ko kahapon, because natanong din tayo ng media and the speaker confirmed, nandoon sila Majority Floor Leader Manix Delipe, nandoon sila Deputy Speaker Gonzales at Deputy Speaker Suarez. And they were all saying, saan ang galing yan? Sabi ng ganon. Sabi ko, boss, sabi raw, meron daw sources ang VP dito. Pangalawa, Sir Joel, sinasabi yung speaker, on what grounds? Ano naman ang grounds para i-impeach yan? Sabi niya ganon. Pero ang nakikita ko dito, Sir Joel, Ma'am Weng, kaya siguro pakiusap ko na lang doon sa mga kasamahan ko sa Kongreso kung may mga sources siya dyan ng mga kasamahan ko sa Congressman. This is very unhealthy, sir. Imbis na makapagtrabaho si VP, makapagtrabaho si Speaker, makatrabaho mga Congressman, nauubos yung oras sa mga ganitong intrigue. Pati ang VP na nananahimik, binibigyan nila ng stress. Hindi siguro naisip ng mga kasamahan ko. I blame yung mga ilang kasamahan ko dyan siguro na gumagawa ng intriga, na nagmamarites kay VP. Wag naman sana kasi we have a lot of work to do ahead of us, a lot of problems that we are facing. We have to address the problem of inflation. Hindi lang naman executive ang dapat magresolba dyan, kasama dyan ng both houses of Congress. We have a problem, Sir Joel, sa traffic. I mean, how do we resolve this traffic right now? Congestion. Kailangan ng tulong dyan ng Congress because where do we have to look for money, Ma'am Weng? Pero Congressman, ganito, kayo po ay bahagi na liderato ng Kamara. Categorically, Opo. napapag-usapan hindi? Hindi po, ma'am. Wala pong talagang pag-uusap. Hindi ko po maintindihan kung saan po nang galing yan. Kung yung ilang mga sources po ni Madam VP ang nagsabi sa kanya, iniintriga po siya. Pero I personally would say, wala pong ganon, Ma'am Weng, Sir Joel. Wala So dapat po nakatulog siya ng mapayapa na walang binabalak laban sa kanya ang Kamara? Ma'am, ako magsasabi po, I will tell you and then call me back. Sabihin nyo, sinungaling ka pala kung Erwin. I can tell you and I can assure because that's what the assurance the Speaker gave me and the mga House leaders kahapon na wala pong binabalak. Kaya nagulantangan lahat kung saan ang galing. Sabi ko may source daw po na mga kasamahan natin. Pero sa usually, di ba, Kong Erwin, sa Majority Leader's Office, ang Majority Leader ang unang tumatanggap kung meron man... Secgen. Secgen ba, Weng? Secgen, tapos ika-calendar yan ng Majority Leader sa plenary for the record, referral wala. sa DOJ. For the record, wala po, no? Wala. Wala, sir. Maski yung SecGen na sinasabi nga ni Majority Leader Dalipe, sabi, wala pa naman akong tinatatanggap ang ating Secretary General. So, wala wala talagang ganun. Kaya at paano daw sasagot? Hindi ang speaker himself yesterday, sabi niya, anong isasagot ko dyan? Wala naman talagang impeachment. How will I do that? Okay. How will I answer that? Last point na lang, Congressman Tulfo, sabi po ni Vice President Sara Duterte, pinupuntirya silang pamilya dahil nagbuo pa ng Quad Committee ang House of Representatives at iniimbestigahan yung mga issues nung panahon ng kanyang ama saan nakaupo pa yung Duterte administration. Actually, ma'am, hindi naman ho ako kasama dyan sa Quad Committee. na Yes. yan. Pero nakikita naman ho natin lahat ng ginagawang investigation po ngayon. Wala po akong idea yung sinasabi ni VP na patama po sa kanilang pamilya. Kung sa totoo lang ho, kung tatanungin, kaibigan ko din naman ho yung pamilya ho na yan. Mahirap naman ho, porque wala na sa pwesto, sabihin ko hindi ko na kaibigan. Pero I for one po, I believe kailangan pa rin ho talaga natin magtrabaho siguro because there's a lot of things to be done ho kung yan ho ay part ng committee na mag-imbestiga ho, then so be it. Let them do their jobs po Pero
Ako, masasabi ko lamang ho, like what we were saying, talking about yesterday, even the speaker, now we have a lot of problems right now. Bukod po yan, yung flood control pa ho, Sir Joel, kailangan ayusin. Ayusin. We have to investigate that, saan napunta yung pera ng flood control, di po ba? Tama. Inflation. Okay. Yun po yun, sir. Sige. Okay, malinaw. Kong, salamat mag-ingat ka. Thank you Maraming Sir, thank salamat you. po, Sir Thank you, Joel. Ma'am Weng, thank Good you po. morning. Salamat po. Si Congressman Erwin Tulfo.